Wow! Ganito kadami pala ang mga bakanteng pabahay dito sa Naik, Cavite. Ito po yung pabahay ng gobyerno. Ito yung dapat mo malaman bakit wala pang mga nakatira dito. So sa Metro Manila, marami dito mga nakatira sa danger zone tulad ng sa Estero, sa ilalim ng expressway, sa dagat. So dito, makikita mo kung ano na yung itsura ng tirahan nila. Una natin napuntahan itong Parkstone. Dito naman tayo sa kabilang side kung saan patuloy pa yung ginagawang mga bagong units. Dito po yon sa Naik View. Okay, so nandito na tayo sa Parkstone. Itong unang in-update natin dito malapit. Soon, dadami pa tong mga dito, tinda, talipa pa. Andito yung daycare center, health center. Tama mo tong tatlong mga pabahay dito. Iba't ibang pangalan. Malalaman mo sa design ng bahay kung ano. Christoph, Hyacinth, and Parkstone. Ito tayo. O, diba, yung mga nakatira dati sa danger zone. Ang ganda na ng tirahan nila ngayon, diba? Yung mga kalahin na ganito ka ganda na tirahan nila. So yung iba dito, kanya-kanyang diskarte na rin sa paghanap buhay ng mga tindahan. Pero meron ng hardware, no? So ko lang yung pinaka-harap ng bahay nila, malaki kasi yung bakante niyan. Parang yan yung pinaka-terrace nila. Ito, meron ng motor shop, oh. Sari-sari store. Ito naman yung Nike View. Yeah. So, welcome to Nike View Residence. Malalaman mo pag nasa Night View ka na yung design ng mga bahay nila. Ganda, no? Parang nasa subdivision ka lang, no? Grabe. Wala kang problemahin dito. Dito yung maraming bakanting units. Mukhang ginawa na pala ng bahay to dito. Ito kasi dati, para may bundok to eh. Nagawa na pala nila ng bago. Nalala ko dati may bundok to dito eh. Ito, bagong bahay na naman. Ganda. Sana yung mga nakatira sa danger zone, nabibigyan na sila dito. Ay, so nandito na tayo. So yung huling punta ko pala dito, meron pa yan dyang bundok na tapyas na pala. Tapos dito meron ng mga nakatira. So ganon din dito sa Night View. Konti guys, pakita ko sa inyo yung sample na unit. Ano, basic. Dito magpasok mo ganon din. Ganon din sa kabila, sa Parkstone. Naka-ready na yung kuryente niya. Living room, kitchen, tapos itong kwarto. I think pwede yata lagay ng konti, border. Ito, makita ko sa inyo. Ganito yung itsura ng kwarto. Sa taas, nakabukas na siya. Simple. Tapos yung pinakaharap nito, ito yung ginagawa nila ng bakante pa eh. Pwede gawing sa pang negosyo. Sari-sari store. Ayan. Yan lang, halos pare-pare yung laki ng mga bahay. So ito pala yung latest ginagawa nila. Daming bakante, no? Ito siguro yung mga tapos ng nagawa. Ay, may nakatira na to eh.
So sana hindi ito siya matagal nakabakante kasi ay mga nakikita tayo mga pabahay na ako nasira na lang. Maganda naman yung pagkagawa niya. Matibay oh. Alright, so nandito na tayo. Yan, tinan ko sa inyo yung mga bakante dito ha. Yung iba daw dito, ginagawa pa lang yung unit. Naka-reserve na. So kung na mag-inquire na lang kayo dito sa office ka ba kung gusto niyo mag-apply. Ito sa kanto NHA. Ngayon yung average monthly daw nito, ayun sa natanong ko, 700 monthly daw. So babayaran mo ng kanyan 30 years. So in case mawala yung mayari, yung beneficiary, itutuloy yung pagbabayad. Ayan na. Dahil bakante na. Ito, hindi pa tapos to. Ikon, pinturahan na lang to. O, di ba? Basic house. Parang yung pinipili yata ng iba, yung meron ng mga tao. Kasi pag ganito, ikaw mauna dito, malungkot. Wala kang kapitbahay pa. Halo-halo na dito yan. Yung mga kukuha, mga taga-ibang lugar. Sa Metro Manila, meron din sa Cavite. Yun lang, ang problema lang dito, malayo. Palengke, mall, tataba ka pa ito sa Metro Manila. So umaga ka lang talaga alis. Tingnan natin yung iba dito, may mga bakante oh. Ayan to, may mga nakatira dyan. Ito may mga mobile ko tindahan ni sir. General merchandise. Marami nang bumibili pa ganito sir. Maraming bumibili. Tsimpuhan lang po pagka may mga nagustuhan sila dyan. O ano to sir, ito na yung tinatawag na door to door. Diba? Ano po to, caravan, kahit saan siya pwede. Oo, ayos na. Sir, dito, umiko dito sa tatlong residence ng Dumaan na kayo sa Parkstone, sir. Opo. Ayasin. Mamaya, ikot din ako doon sa Cristo. Dito lang sa tatlo o sa ibang lugar din? Bali, ano po kami, pagka sa ibang araw, ibang lugar naman. So yun guys, ito yung mga itsura pag may nakatira, no? Tingnan tayo sa kabila. Dito may nakatira, no? Talagang trabaho ang kailangan dito. Wala kang pagkakakitaan dito. Malayo lang, sir, na. Oo. So halos dito sa area nyo, ito, anong block ba to? Block 87. So halos dito, okupado na lahat dito. Well, hindi pa ko. Meron pang bakante. Oo. Pero marami, sakto lang. Sakto lang na ho dito. So maganda pala ito, may mga kapitbahay na pala kayo, no? Hmm. So yung tirahan nyo dati, nasa danger zone kayo dati? Oo. Saan po sa Naik? Sa Bukana Malaki, dagat to. Sa dagat kayo? Na tangay lahat ng Oo nga, kasi delikado sir pag may bagyo, no? ng bagyo. Noong nakaraan June, itong June, Mm. noong nakaraan bagyo. So dito sir, ilang kayo kapitbahay mo nandito ngayon? Bali, marami na ho kami dito. Meron na kami mag-10. So sabay-sabay kinalipat dito? Hindi ho. Hindi ka sabay-sabay? Ako ho ang pinaka-kauna-unahan, wala pa hong kakuryay-kuryay, wala pa hong katubig-tubig. O pa lang hong kauna-unahan. So masasabi mo sir, malaki yung kandito pagbabago talaga.
Ito hindi na binabaha, no? Oh, talagang safety. Parang nasa subdivision kayo. Mm. So, ang problema na lang dito, hanap buhay. Hanap buhay. Sa ngayon, sir, anong hanap buhay nyo? Doon pa rin ako sa dati, sa barangay. Pumupunta ka pa rin doon dati sa tirahan mo? Kasi doon ako dumudyote. Yung palengke dito, malayo. Talipapaho, dyan no sa baba. Hmm. Meron no dito, talipapa dyan sa baba. Kaya ang palengke ho dito, bayan ng Naik. Talipapa lang. So, yung bayan ng Naik, malayo na yun? Malayo na ho yan. So, isa sa challenge kayo nito is mas malaki ang demand kaysa supply. Kaya, mas maraming nangangailangan na pabahay. So, dito, may mga paunahing requirements. Ito yung mga priority nila. Yung mga lowest income earners o yung mga kumikita less than 10,000. Yung mga tatamaan na mga ipapatayong proyekto ng gobyerno. Yung mga nakatira sa mga danger zone tulad na lang sa ilalim ng tulay, sa mga creek, waterway at iba pang mga lugar na delikado. So makikita mo dito ganyan kadami pa yung bakante, no? Yung iba dito gumagawa pa sila ng bagong units. So ganito po yung itsura ng mga nakatira dati sa danger zone, lalo na galing sa Metro Manila. Mas maayos na tirahan nga ngayon, talagang nasa probinsya ka. So unting-unting dumadami na rin dito yung mga bilihan. Yung iba dito na rin gumagawa ng hanap buhay. Dumidiskarte sila sa harap ng bahay nila, ilalagay ko anong patok na negosyo dito.